Noong 1924, si Paul Amadeus Dinac ay nagtuturo ng wikang German sa Greece. Dahil sa kanyang sakit, ay nagdesisyon siyang umuwi sa Switzerland. Bago siya umalis, ay nagbigay siya ng daan-daang pahina ng sulat kamay na libro sa kanyang paboritong mag-aaral ng wika, si Georgios Papachatsis o may pangalan ding George Papahatsis. Naisip ni Dinac na kapag isinalin ito ng kanyang estudyante, ay makakatulong ito sa kanyang pag-aaral ng wikang German. Pagkatapos nun ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Sinimulan ni Papahatsis na isalin ang mga pahina. Mayroong nakasulat sa buong pahina tungkol sa paparating na digmaang nuklear, kolonisasyon sa Mars at isang pandaigdigang pamahalaan, mga seksyon tungkol sa mga sasakyang lumilipad, holographic na teknolohiya at pakikipag-ugnayan sa aliens. Inakala ni Papahatsis na ito ay isang science fiction na novel, ngunit paraming teksto ang nahahayag. Nabigla si Papahatsis sa kanyang natuklasan. Hindi ito isang nobela. Ito talaga ang personal na diary ni Dinac. Isinulat ni Dinac kung paano siya nakoma at nagising 2,000 taon sa hinaharap. Tila si Paul Amadeus Dinac ay nakaranas ng isang uri ng time slip na naging dahilan ng kanyang pagkakatulog noong taong 1921 at nagising noong taong 3906. Gumugol siya ng isang buong taon sa hinaharap at isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita at ito ang kanyang kwento. Ito ay nangyari noong Mayo 1921. Si Paul Dinac ay nagtuturo sa kanyang language class sa kolehiyo nang siya ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Siya ay may history of illness at kalaunan siya ay naospital. Nagkakaroon siya ng matinding lagnat at sa mga sumunod na oras, siya ay nawalan ng malay. Nakikita niya ang iba't ibang lalaki at babae na nagkukumpulan sa kanya, ngunit napakahina niya at hindi niya magawang makipag-usap. Nang sa wakas ay nagising siya, napagtanto niyang iba ang kwarto niya sa ospital. Ang mga tao ay nakasuot ng hindi pamilyar na damit at nagsasalita sila ng kakaibang wika. Bilang isang guro ng wika, nakikilala niya ang ilang mga salita mula sa English at Swedish na lengguwahe. Sinubukang makipag-usap ni Dinac pero walang makakaintindi sa kanya. At nang sa wakas nakilala ng isa sa mga doktor ang kanyang wika, sinusubukan ng doktor ang kanyang makakaya na makipag-usap ng broken German. Tinawag ng doktor si Dinac na Andreas Northam, isang sikat na propesor ng physics na naaksidente. Sinabi ni Dinac na wala siyang ideya kung sino si Andreas Northam, ngunit pinakitaan siya ng salamin at nakita niya ang mukha ng isang estranghero na nakatingin sa kanya. Kitang-kita kay Dinac ang sama ng loob at nagsimulang humikbi. Inisip niya na patay na siya o mas malala ay baka nababaliw na siya. Umiiyak siya at sinabi niyang siya ay isang simpleng language teacher mula sa Switzerland at walang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. At noon ay parang nagre-react ang mga doktor sa salitang Switzerland at may nagtanong sa kanya kung anong taon na. Sinabi ni Dinac na 1922 na. Isang katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng ilang segundo. Humakbang pasulong ang nakatatandang manggagamot at sinabi kay Dinac na ang taon sa katunayan ay 3906. Doon ay hindi naniniwala si Dinac. Ngunit ibinaba nila ang mga blinds sa kanyang mga bintana at dito nakita niya ang mga gusali na umaabot sa mga ulap, ang mga sasakyan na tila hindi na aapektuhan ng gravity at mabilis na dumadaan sa kanyang bintana. Bigla siyang na-overwhelm at biglang nag-blackout siya. Si Dinac ay inobserbahan ng mabuti sa loob ng 3 araw ngunit sa kalaunan ay gumaling siya at muling nagkaroon ng lakas para tumayo at maglakad. Inilalarawan niya ang mga pader na gawa sa kristal na nagbibigay ng panoramic view ng landscape. Ang mga bagay ay gawa sa kulay pastel na kumikinang na metal na mainit pag hinahawakan. At dinala siya sa isang koridor patungo sa isang malaking silid. Dito niya nakilala ang 2 nakatatandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Sa una ay inakala ni Dinac na sila ay mga pari o hari pero sinabi nila na ang tawag sa kanila ay elector. Sila ay katulad ng mga wise men. Gayunpaman hindi pa rin naniniwala ang mga doktor ni Dinac na galing siya sa nakaraan. Akala nila siya ay nagdurusa mula sa isang uri ng trauma sa utak.
Ngunit pagkatapos na tanungin siya ng ilang sandali ay pinaniwalaan din siya ng mga elektor. Mayroon silang kaalaman sa isang pambihirang psychic phenomenon na tinatawag nilang consciousness shift, kung saan ang isip o kaluluwa ng isang tao ay maaaring madala sa katawan ng ibang tao. At iniisip nila na iyon ang nangyari kay Dinak nang si Andreas Northam na katawan na inookupahan ni Dinak ay nasugatan sa isang aksidente. Siya ay klinikal na patay sa loob ng 15 minuto. Ibinaba ng mga doktor ang temperatura ng kanyang utak at nagawa nilang ear start ang kanyang puso. Sa puntong iyon, ang mga elektor ay naniniwala na ang pagbabago ng personalidad na ito ay nangyari at ang isip ni Paul Dinac ay nailipat sa katawan ni Andreas Northam 2,000 taon sa hinaharap. Paano nakapaglakbay ang kanyang kamalayan sa hinaharap? Well, si Dinac ay nagtataka din tungkol dito at tinanong niya ang mga elektor tungkol dito. At sinasabi nila na ang oras ay hindi linear, na ang kamalayan ng lahat ay umiiral sa lahat ng oras sa lahat ng dako. Kahit na ito ay isang bihirang kaganapan, ito ay isang bagay na alam natin na talagang nangyayari. Sa puntong ito ipinatawag ang isang lalaki na nagngangalang Stefan. Si Stefan ay naging malapit na kaibigan ni Andreas Northam at ang mga elektor ay nagpasya na si Stefan at ang kanyang mga doktor lamang ang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Para sa lahat, si Paul Dinac ay si Andreas Northam at si Dinac ang gaganap pansamantala sa kanyang buhay. Naniniwala ang mga elektor na kung matutulungan ni Stefan si Andreas Northam na mababawi ang kanyang mga alaala at ang pagbabago ng personalidad ay mababaligtad at maibabalik sa dati. Gayon din ay maibabalik si Dinac sa kanyang sariling panahon. Kaya pumayag si Stefan na bisitahin si Dinac araw-araw para turuan siya tungkol sa modernong lipunan. Pero mas interesado si Dinac sa nangyari sa nakaraan. Kahit na naiintindihan ng mga doktor noong 3906 ang psychic personality shift, may isang bagay na nagpapataka sa kanila. Noong 1920s si Dinac ay dumaranas ng isang bagay na tinatawag na encephalitis lethargica, na kung minsan ay tinatawag din itong sleeping sickness. At ang mga taong may ganitong sakit ay nahihirapang magsalita, gumalaw at manatiling gising. Noong 1920s, nagkaroon talaga ng epidemya ng encephalitis lethargica na nakaapekto sa mahigit 1,000,000 tao sa buong mundo. Ngunit kahit na si Dinac ay naninirahan sa hinaharap sa loob ng 2 linggo, hindi siya nakatulog. Siya ay nananatiling gising sa buong gabi habang nagbabasa ng mga libro at nag-aaral ng bagong wika. Ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod at hindi talaga nakatulog. Gumugol siya ng maraming oras gamit ang isang bagong piraso ng teknolohiya na tinatawag na Reagan Swage. Nanoon ang pinakamodernong learning device na nagamit ni Dinac ay isang libro. Ngunit inilalarawan niya ang Reagan Swage bilang isang handheld device na may mga gumagalaw na 3-dimensional na larawan na nagliliwanag sa dilim, na may tunog, musika at may kakayahang magsalaysay gaya ng mga makabagong smartphone ngayon. Hinikayat ng mga doktor si Dinac na alamin ang anumang gusto niyang alamin tungkol sa nakaraan. Ngunit hindi nila siya hinayaang aralin ang 20th century. Hindi nila nais na magkaroon siya ng kaalaman tungkol sa anumang makasaysayang pangyayari na maaari niyang mabago. So ano nga ba ang natutunan niya? Well, sa year 2000 hanggang 2300 ay ang pinakamahirap para sa sangkatauhan. Overpopulation at regional conflict ang pinakamalaking problemang kinakaharap natin. Sa 2204, sa wakas ay nakolonize natin ang Mars. Mahigit 60 years, ang populasyon sa Mars ay lumaki sa 20 milyong tao. Ngunit sa 2265, ay nagkaroon ng ilang uri ng sakuna sa buong planeta, tulad ng isang malaki at malakas na impact na nagwasak ng buong kolonya at hindi na sinubukang muli. Sa 2309, nagkaroon ng medium-scale na digmaang nuklear na sumira sa karamihan ng Europe. Tanging mga bansang Baltic at Scandinavian lang ang nakaligtas na kung kaya't ang kanilang wika ay isang English-Scandinavian hybrid lang. Ang digmaang ito ay magiging pandaigdigan at tatagal ng 80 years at karamihan sa populasyon ng tao ay masasawi. Sa 2396,
Isang bagong pamahalaang pandaigdig na tinatawag na Restat ang itinatag at ito ang nagtapos sa sinaunang panahon ng kasaysayan at nagmarka ng simula ng modernong kasaysayan. Nang nabuo ang Restat sa 2396, isa itong one world government na idinisenyo upang wakasan ang pandaigdigang digmaan at ito ay isang pamahalaan na napag-uusapan sa panahon natin ngayon. Ito ay pinamamahalaan ng mga mayayaman at makapangyarihan at ang mga bansa sa buong mundo ay mayroon pa ring malakas na local nationalism. Kaya nilabanan nila ang bagong gobyerno sa loob ng halos 200 years. Kalaunan ay huminto ang mga mamamayan sa paghalal ng mga politiko at negosyante. Sa halip ang mga mas mataas na katungkulan ay hawak ng mga siyentipiko, pilosopo at humanitarian. At sa susunod na 300 years, nagsimulang magkaroon ng reforma ang lipunan. Noong 2823, isang pinuno ng mundo na nagngangalang Thorhild ang nagmungkahi ng isang bagong sistemang pang-ekonomiya. At ang sistemang ito ay hindi nakabatay sa pandaigdigang kakulangan tulad ng ating sistema ngayon. Sa halip, ang sistema ay nakabatay sa pandaigdigang kasapatan. At sa puntong ito, ang mga tao ay nagsimulang magtrabaho para sa higit na kabutihan. Sa una ay nagtatrabaho sila sa loob ng 40 years ng kanilang buhay sa kanilang napiling larangan at pagkatapos nito ay magre-retiro sila. Lahat ng kanilang material na pangangailangan ay natutugunan ng pandaigdigang komunidad. Ngayon habang tumatagal ang teknolohiya at automation ay umusad ng husto na pagdating ni Paul Dinac, 2 taon na lang ang trabaho ng mga tao sa kanilang buhay. Sila ay pinag-aral sa kanilang pagkabata at sa edad na 17, sila ay pumasok sa workforce. Nagsusumikap sila ng husto sa loob ng halos 2 taon. At pagkatapos ay nagretiro sila upang ituloy ang anumang uri ng buhay na gusto nila. Sa 3906, lahat ng material na pangangailangan ay kaya ng tugunan, pagkain, tirahan, damit, edukasyon at kahit ang entertainment. At ang pera na alam natin ay hindi na ginagamit, sa halip ay inilalagay ang value sa sining at agham. Maaari mong ituloy ang isang karera kung gusto mo tulad ni Andreas Northam na isang physicist, ngunit hindi mo kailangang magtrabaho. Kung gusto mong mamuhay habang nalilibang, hanggat natapos mo ang iyong 2 taong paglilingkod ay magagawa mo yon. Sa taong 3906, hindi na tayo tao. At least hindi tayo tao gaya ng iniisip natin. Nag-evolve tayo sa ibang bagay. Binanggit ni Paul Dinac ang isang kababalaghan na nagsisimulang mangyari sa mga tao sa paligid ng taong 3,000. Ito ay tinatawag na Nibel Verge. Sa hinaharap, ang istruktura ng utak ng tao ay magbabago at isang bagong sense organ ang mabubuo. Binibigyan nito ang mga tao ng kakayahang makita ang mga bagong lugar at magkaroon ng access sa malawak na espiritual na kaalaman. Tinatawag nila ang kakayahan na ito bilang oversensons o supervision at nagbigay ito sa mga tao ng isang bagong kakayahan sa pag-iisip na instant enlightenment. Ang bagong pandama na ito ay nagbigay sa mga tao ng hindi kapanipaniwalang kaligayahan at espiritual na kapayapaan. At ito ay inilarawan bilang banal na kagalakan sa pagtanggap ng kamatayan, isang pagwawalang bahala sa lahat ng makamundong bagay. At ang pakiramdam na ito ay dumating ng sabay-sabay. Lahat ng nakaranas ng Nibel Verge ay namatay. Namatay sila na may itsura ng kagalakan sa kanilang mga mukha, ngunit sila ay labis na overwhelmed na hindi sila nakasurvive sa kaganapan hanggang sumapit ang 3382. Noong ika-6 ng Setyembre ng taong iyon, isang 76 na taong gulang na lalaki na nagngangalang Alexis Volky ang tinamaan ng Nibel Verge, ngunit nakaligtas siya. At mula noon, ang lahat ay nakaligtas na sa Nibel Verge. Sa kalaunan ng paglipat sa bagong pananaw na ito ay isang pangkaraniwang proseso na lang sa buhay ng bawat isa. Ang Homo sapiens ay nagbigay daan sa isang bagong uri ng tao na Homo occidentalis novus o ang bagong Western man. Kaya sa hinaharap ang human nature mismo ay magbabago. Ang kasalukuyang mga tao ay naka-hardwired sa survival competition para sa kaligtasan kahit na ikasira pa ng iba.
Kaya ang utopyang pananaw na ito ng hinaharap ay hindi gagana ngayon. Ngunit paano kung maaari mong baguhin mismo ang aktwal na mga kable ng utak ng tao? Noong 3906, halos wala ng mga batas. Hindi na ito kailangan pa. Ang mga tao ay talagang nagtrabaho para sa kabutihan ng lahat dahil sa gayon sila umunlad. Ang pagiging makasarili ay isang konsepto na pinag-aaralan bilang isang archaic remnant ng isang hindi gaanong evolved species. Hindi maisip ng mga tao sa 3906 ang kanilang sarili na kumikilos tulad ng ginagawa natin ngayon. Paulit-ulit na nakita ni Paul Dinac ang hinaharap ng mga tao. Sinabi niya na kumikilos sila na parang batang walang pakialam, ngunit aminin mo, may isang bahagi sa iyo marahil kahit na isang malaking bahagi na gustong bumalik ng ilang sandali sa iyong pagkabata, kung saan matutugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan, kung saan wala kang takot, walang inggit, walang pagkabalisa. Sabi nga ng kaibigan ni Dinac na si Stefan, lahat ng mga bagay na ito na nakikita mo ay kakaiba at sinong makakapagsabi na sila'y parang mga bata na sa halip sana ay mga banal. Ngunit nagtataka si Dinac kung paano makakaligtas ang mga taong ito sa mga banta sa labas tulad ng pakikipag-ugnayan sa mga aliens. Well, sabi ni Stefan, ilang beses na silang nagkaroon ng contact sa mga aliens at naging maayos naman ang lahat. Alam ng mga tao sa hinaharap ang mga matatalinong nilalang na naninirahan sa solar system at sa paligid ng kalawakan, ngunit hindi sila interesado sa pakikipag-usap sa atin. Sa halip ay mas gusto nilang pag-aralan tayo mula sa malayo, ngunit inamin ni Stefan na nakialam sila sa lahi ng tao sa ilang mga pagkakataon, tulad noong ang ating mga species ay malapit sa self-imposed extinction. At nalaman ni Dinac na ang mga extraterrestrial na nilalang na ito ay nakakaranas ng kanilang sariling enlightenment. Kaya hinayaan tayo ng mga aliens na mag-isa para tahakin ang sarili nating landas. Nung binata pa si Paul Dinac ay umibig siya sa isang babae mula sa baryo niya na nagngangalang Anna. Kahit ganun din ang naramdaman ni Anna, gusto ng pamilya niya na magpakasal siya sa iba. Sa isa sa mga huling sandali nilang magkasama, nakaupo sila sa isang burol na napapalibutan ng mga namumulaklak na windflowers na tinatawag na white buttercup. Gusto ni Paul na magtagal ang araw na ito dahil alam niyang mawawala siya sa kanya. So finally sinabi ng babae na, sapat na para sa araw na ito, tara umuwi na tayo. At sinabi ni Paul na mangako ka na magkikita tayo ulit at siya ay nangako. At sa susunod na narito sila ay gagawa siya ng isang korona na windflowers para ilagay ni Paul sa ulo ni Anna. Ngunit hindi na siya muling nakita ni Paul at ito ay isang bagay na nagpahirap sa kanya. Sa buong buhay niya, palagi siyang nananalangin para sa mga palatandaan ng walang hanggang pag-ibig ni Anna sa kanya, ngunit hindi dumating ang mga palatandaang iyon. At gumugol si Dinac ng isang taon sa mga tao noong 3906. Nagkaroon si Dinac ng isang relasyon sa isang babae na nagngangalang Sylvia. Nagpasya silang pumunta para sa isang day trip. Sumakay sila sa tinatawag ni Dinac na Vigiosa, na isang sasakyang lumilipad na maaaring maghatid sa iyo agad-agad saan man sa mundo. Napagdesisyonan niyang gusto niyang bisitahin ang dati niyang nayon kahit hindi alam ni Sylvia kung saan sila pupunta. Kaya ginugol nila ang isang araw na nag-uusap at nag-e-explore. Sa huli ay napunta sila sa burol na iyon kung saan naroon sina Paul at Anna noong mga nakaraang taon. Noon ay namumukadkad din ang mga windflowers ng araw na iyon. At habang sila ay nakaupo at nag-uusap, si Sylvia ay gumawa ng isang wreath ng windflowers. Pagkatapos ay tumingin siya kay Paul Dinac at sinabing sapat na para sa araw na ito, tara bumalik na tayo. Iniabot niya sa kanya ang ginawa niyang korona na windflower at hiniling sa kanya na ilagay ito sa kanyang ulo. Parang tinamaan ng kidlat si Dinac. Nakikita niya ito bilang tanda na hiniling niya sa kanyang mga dasal sa buong buhay niya. Sa sumunod na araw ay kasama niya si Stefan na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay hindi linear. Naniniwala si Stefan na si Sylvia ang reincarnated soul ni Anna na 2,000 years na ang nakaraan ay tinupad ang kanyang pangako.
Nang gabing iyon, pakiramdam ni Paul Dinac ay bumibigat na ang kanyang mga mata at iniisip niya kung sa wakas ay makakatulog na ba siya sa gabi. Ang huling naisip niya ay kung gaano niya nami-miss ang gantong pakiramdam. Sa wakas ay nakatulog si Andreas Northam sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon. At noong 1922, nagising si Paul Dinac mula sa isang taon na pagkawala ng malay. Ang ganda ng kwento ni Paul Amadeus Dinac, pero ano nga ba ang nangyari sa kanya? Totoo ba ang kwento niya? Ito ba ay isang panloloko o para pagkapirahan lang? Well, may mga iba't ibang pagpipilian. Ang una ay baka nagsasabi siya ng totoo na mayroon talaga siyang paranormal na karanasan na nagpadala sa kanya ng 2,000 years mula sa hinaharap. At kung babasahin mo ang buong libro, ito ay parang totoo. Ito ay higit sa 300 mga pahina at ito ay puno ng mga detalye. May daan-daang mga pangalan ng mga lugar at petsa. Tinalakay ni Dinac ang tungkol sa hinaharap na teknolohiya tulad ng cryonics, internet, lumilipad na sasakyan, teleporter, at kahit isang bagay na parang holodeck. At ang mga teknolohiyang ito ay wala pa sa mga panhong iyon. Marami pa siyang nabanggit at hindi ko mailalahad dito lahat. Ngunit kung gusto niyong mabasa ang laman ng libro, pwede niyo itong mabasa sa Amazon Kindle na may pamagat na Chronicles from the Future. Ang pangalawang option ay habang nasa coma, naranasan ni Paul Dinac ang inaakala niyang realidad, ngunit isa pa lang vivid dreams. Depende ito sa sakit at pinsala sa utak, tiyak na magagawa ng mga tao na managinip ng ganun. At kung nananaginip siya sa loob ng isang taon, sapat na oras iyon upang lumikha ng isang detalyadong pananaw sa hinaharap ng mundo. Ngunit may isa pang teorya na dapat nating isaalang-alang, at ito ay si Paul Amadeus Dinac ay hindi kailanman umiral. Kahit na ang kwento ni Paul Dinac ay hindi ganong kilala, ngunit ang kwento ni Dinac ay mapapakinggan sa mga blog, podcast at video. At sa kanilang lahat, iisang larawan lang ni Paul ang ginagamit. Ito ang larawan na ginamit ko sa aking thumbnail. Ngunit ang hindi nababanggit, ito ay actually mugshot ni Daniel Tohill na naaresto sa kasong pagnanakaw sa New Zealand noong 1908. At si Paul Dinac ay tumira sa Zurich noong 1920s, hindi naman ganun katagal. Ang lungsod ay may mga talaan ng bawat mamamayang naninirahan sa lungsod noong panahong iyon tulad ng lungsod ng Athens kung saan dapat nagtuturo si Dinac, ngunit walang mga talaan ng sino man sa pangalang ito, kahit man lang katulad ng pangalan nito. Si Georgios Papatsatsis, ang tagasalin at tagapaglathala ng kwento, ay nagsabi na sinubukan niyang hanapin si Dinac pagkaraan ng ilang taon, ngunit hindi ba niya maiugnay ito sa katotohanang nakipaglaban si Dinac para sa Germany noong unang digmaang pandaigdig at talagang binago ang kanyang pangalan bago lumipat sa neutral na Switzerland. Kaya hindi natin alam kung ano ang tunay niyang pangalan. Well, ang mas convenient ay wala na yung original handwritten diary. Sinabi ni Papatsatsis na habang naninirahan siya sa Greece noong panahon ng digmaan, ang kanyang bahay ay hinanap ng mga Greek na militar at dahil ang mga salita ay nakasulat sa German, kinuha ito ng mga sundalo at hindi na ibinalik. At isa pa, napansin ng iba ang pagkakapareho ng kwentong ito sa isang kwento na isinulat ng H.P. Lovecraft na may pamagat na Shadow Out of Time. Ang kwento ng Lovecraft ay isinulat as first person tulad ng nasa diary ni Dinac. At ang pangunahing tauhan ay nakoma at nagising sa ibang oras. Nagising si Dinac sa future at ang bida sa Lovecrafts ay gumising sa nakaraan, gayunpaman mayroon pa ring similarities. At ang Shadow Out of Time ay naipublish noong 1936. Kaya kung ang kwento ay inspirasyon ng Lovecraft, kung gayon walang paraan na isinulat ito ni Dinac noong 1920s. Si Giorgio Papatsatsis ay isang mataas at iginagalang na propesor ng law at intelektual. Nagsilbi pa nga siya bilang jurist sa Greece's Council of State. Iyon ay parang Supreme Court nila. Kaya siya ay napakaseryosong,
personalidad. Masyado siyang interesado sa administrative law, social studies at humanities. At ito ang mga temang nakikita natin sa diary ni Paul Dinac. Malamang na ang aklat ay isinulat bilang isang intelektual na pagsasanay at paggalugad ng espiritualidad ng tao. At idinagdag ni Papa Chatsis ang sci-fi twist at ang kwento ng pag-ibig bilang mga kagamitang pampanitikan. Ngayon marahil ay hindi niya sinasadya na seryosohin ito ng sinuman bilang isang bagay na talagang nangyari. Ngunit walang paraan upang malaman kung ito ay totoo. Ang ibig kong sabihin ay ito ang edad ng internet at kung magsusulat ka ng isang kwento tungkol sa isang pasyenteng na koma na naglalakbay sa oras, ang mga tao ay maniniwala dito at tiyak na ako rin.